Ito na ang final verdict review natin sa Fortress 160. Kung ito ba ay to buy or not to buy. Sa video na ito, malalaman natin ang recommendable ba si Fortress 160 para sa atin. Sabihin ko na din ang mga parts availability nito pati aftermarket na compatible kay Fortress 160 dahil mas maraming tanong regarding that. Simulan na agad natin. Unang tanong nyo sa comment section, may parts ba na available niyan? Sagot, yes, meron at madami. Magsisimula sa CVT set at sa engine ay meron sa kasa. So buong set nito, pulley set, torque drive, belt drive, air filter, meron pong available yan sa kasa. Pati po sa handlebar, brake lever at baterya. Ang kaparehas naman neto na CVT set, sagot doon sa tanong na yun is aftermarket parts ng PCX 150 or ADV 150 and Click 150. So ibig sabihin kung ayaw mo ng genuine parts sa kasa, pwede mo tong bilan or mag-upgrade sa CVT ng pang PCX 150 or ADV 150. Usually ang kinakabit dito is yung RS8, JVT or kung ano-ano pang upgrade sa CVT. Ang ibig sabihin, mapa-genuine parts or aftermarket, meron available para kay Fortress 160. So yun, sana nasagot yung unang questions na yun. Pagdating naman sa performance, simulan ulit natin sa makina. Dahil may hybrid power assist nga itong si Fortress 160, so mas malakas ang torque power nito ni Fortress kapag naka-activate ito, lalo na kung sa paahon or sa overtaking. Dahil nga 4 valves na ito at FI plus meron pa siyang hybrid power assist. Then naka-liquid cooled na din po ito kaya hindi ka mabibitin kung traffic man yan, ma-stuck ka sa traffic or mapalong ride pa or singitan. Dahil loaded na ito ng liquid cooled. Pagdating naman sa suspension, napakita ko sa inyo yung previous vlog ko na inakyat ko ito sa bundok at may mga rough road din nakasama. So sa bigat ko na 123 kilograms, wala naman naging problema si Fortress 160. Mapa-rear at front suspension ni Fortress, walang problema. Then when it comes to cornering, maganda din ang balance niya at approach ng front suspension in every corners dahil din siguro ito sa magandang naked handlebar na masarap iliko-liko at napaka-nimble ng kanyang weight. Sa comfortability naman, perfect para sa akin ang malaking seat cushion ni Fortress 160. Dahil nga ito sa camelback seat-like style nito na parang kang lumilipad sa rektahan dahil nga malaki ang sakop niya at may pumipigil sa likuran mo. So yun yung camelback style niya. So very comfortable ang seat ni Fortress 160. Sa braking power naman tayo mga chong. Perfect na perfect ang performance nito ng braking power ni Fortress 160 dahil hindi ako pinahiya nito ng dual disc brake niya, dual channel ABS nitong si Fortress. Responsive ang braking power niya at nasubukan ko ito ilang beses na sa Commonwealth at pati rin sa bundok. May traction control system din pala si Fortress 160 kaya wala kang kaba-kaba sa madulas na kalsada. Nakita nyo naman yung aking weight. So 123 kilograms, wala tayong naging problem sa ABS braking system netong si Fortress 160. Maparektahan sa Commonwealth, sa long ride o pati sa bundok. Kaya sa braking performance, no problem tayo kay Fortress 160. And when it comes to modern specs mga idol, panalo din ito dahil sa accurate phone mirroring connectivity niya para magamit mo as real-time GPS when you need it. Nakita nyo naman dun sa previous vlog ko na may emergency na naligaw tayo, mali tayo ng napasukan. So, nagamit natin yan gamit yung Carbit Ride app and na-connect natin sa Fortress 160. Very accurate ito at mabilis kumonect doon sa cellphone ko. Lalo na siguro kung syempre may signal ka kapag naligaw ka. Dahil pwede mong i-connect to, then open mo yung Google Maps mo, then mahalaman mo na ulit yung kalsada kung saan ka dadaan. That's very good na modern specs from Fortress 160. Then next naman natin yung add-on features nila na tire pressure monitoring system or sensor na usually sa big bike ko lang nakikita tong ganitong specs at very convenient din para sa rider na tulad natin na araw-araw sa kalsada makikita mo sa TFT display mo yung PSI ng gulong mo kung need mo na hanginan yan. So yun yung maganda din na add-on features na safety features nitong si Fortress 160, yung kanyang TPMS sensor. So diba dun sa dalawang specs na yun talagang panalo ka na wala ang ibang scooter ngayon sa Philippine market. Yung phone mirroring connectivity na accurate and then yung TPMS or tire pressure monitoring system or sensor. Pagdating naman sa mga ilaw mga bossing, grabe ang lakas ng headlight nitong si Fortress 160. All LED po ito at naka-projector na din ng headlight. Sinubukan ko din yan sa madilim na kalsada at na-surprise ako sa ganda ng performance niya.
Dagdag safety features din ang background light nito sa mga buttons na wala sa ibang motor. So nakita niyo naman sa previous vlog ko yung headlight review kay Fortress 160 na maganda ang buga at napakalakas. Yun nga lang, pwede mo namang i-adjust yan, adjustable naman yan kung natataasan ka kasi baka makasilaw tayo. Again, napakagandang features po yan for safety, yung malakas na headlight at yung backlight ng mga buttons ni Fortress 160. Sa gulong naman, since CST tire is proven already yung performance niya, mapa 8 Air 160, Fortress 160, or big bike man yan. So far, na-experience ko sa gulong ng Fortress 160, yung stock nila na CST tires is sobrang okay naman at makapit naman siya in cornering sa spalto. So dahil nga feeling ko is mid to or mid na hard compound and soft compound, kaya maganda yung lapat niya every corners. So far, goods na goods ang gulong nitong si Fortress 160 na CST tires. Sa torque naman ay napakalakas ng torque nito dahil din sa hybrid power assist niya. So sa top speed, 120 kph ang top speed recorded na all stock, then nasa 80 to 90 kg ang rider. Then sa gas consumption naman, meron tayong 38 to 45 kilometers per liter. Hindi na masama yun dahil depende naman lagi yan sa rider weight at sa ruta ng rider kung saan lagi siya dumadaan, kung paahon ba yan or diretso lang. Next naman natin yung adjustable brake lever, napakalaking bagay nun. Kung ayaw mo nang malayo sa yung lever, pwede mong i-adjust. And yung handbrake din na napakalaking tulong sa mga paahon na kalsada na gusto mong mag-park or emergency, pwede kang gumamit ng handbrake. Yan, so far, isa si Fortress 160 sa mga pwede mong pagpilian na scooter ngayong 2024 dahil nga almost perfect na ang specs nito. So para sa akin, this is a recommended scooter for beginners and advanced rider dahil sa loaded specs nito at parts availability sa market, mapa-genuine parts man yan or aftermarket parts. Sa price point, sulit na ang 149k to 139k na ino-offer nito para sa specs niya. Sana nakatulong ang video na to mga bossing para makapag-decide ka kung anong next scooter mo or first ever scooter mo. Once again, this is Vlog ni Kosa. Kung di ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na at like mo na din para makatulong sa iyo ang video na to for new updates of scooter here in the Philippine market. Bye!